Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, kuya, na bawal umutang ngayon? Tigas din ang ulo mo, no? Inayos ni Rina ang mga natitirang tali ng sitaw at repolyo sa likod ng lumang pickup truck habang nakapamewang sa harap ng lalaki. Basang-basa ng pawis ang kanyang simpleng t-shirt at bahagyang nakatagilid ang kanyang kupas na paboritong sombrero. Reyna, sige na. Bukas sa bukas yan. Mababayaran naman kita kapag naibenta ko na to sa palengke. Pakiusap na isang mamimili. Hawak ang isang plastik ng kamatis. Nako, kuya. Huling hirit mo na yan ng Martes eh. Luging-lugi na kami sa pataba at krudo. Dagdagan mo pa ng utang. Pera muna bago gulay. Di naman pwedeng pabor lang lagi. Bago pa man makasagot ang lalaki, biglang nabasag ang katahimikan ng eskinita sa tunog ng malakas na kalabog. Sa huling bahagi ng pader, may isang lalaking mabilis na lumiko at halos matumba pa ang ilang tumpok ng kahoy sa gilid ng kalsada. Hawak-hawak ng lalaki ang tiyan nito at mabilis na dumadaloy ang dugo mula rito. Nanlaki ang mga mata niya sa nakita. Hala kuya, bakit ka duguan? Biglang napaluhod ang lalaki sa mismong tabi ng gulong ng sasakyan niya. Hinihingal ito ng malalim at nang iangat nito ang ulo, nakita niya ang matatalim nitong mga mata. Get out of here right now. Paos na utos nito. Ha? Anong get out of here? Negosyo ko to, mister. Ikaw nga tong bigla-bigla na lang sumusulpot dito. Tsaka teka nga, nabaril ka ba? Naku ho, wag ka namang mamamatay dito. Maiistorbo ang benta ko. Dumb girl. Do you wanna die? Umalis ka na bago ka pa madamay. Galit na sabi nito. Bago pa man siya makatugon, tatlong lalaking nakaitim ang mabilis na lumabas mula sa eskinita. May hawak silang mga baril na nakatutok agad sa kinaroroonan ng lalaki. Nandito lang pala ang ilustre na yan. Kasama pang babaeng yan. Habulin niyo! Sigaw ng isa sa mga lalaki habang nakaturo sa kanilang dalawa. Aba teka lang! Nagbebenta lang ako ng gulay dito, wala akong kinalaman sa away niyo! Sigaw niya. Hinawakan bigla ng lalaki ang kamay niya. Get in the truck. Seryoso ka ba? Gulat niyang sabi at napatingin sa mga armadong lalaki na papalapit sa kanila. Nagpaputok ng baril ang mga lalaki. Kaya mabilis na kinuha niya ang isang malaking kalabasa sa likod ng pick-up at buong lakas na ibinato sa pinakamalapit na umaatake. Sa pulito sa muka at agad na natumba sa kalsada. Ayan, kainin mo yung kalabasa! Sigaw niya bago hawakan ang braso ng lalaki. Bilis, pasok sa loob! Tinulungan niya ito na makapasok sa passenger seat ng lumang pick-up. Mabilis siyang tumakbo, papunta sa driver's seat at buong lakas na tinapakan ng gasador. Tumingin siya sa kanyang katabi at nakitang nakapikit na ang lalaki. Diyos ko, nagbenta lang naman ako ng repolyo. Nagkaroon pa ako ng mala-action movie na sitwasyon dito. Aniya sa sarili at nagpapanik at mabilis na pinaandar ang sasakyan malayo sa eskinita. Mabilis niyang pinaharurot ang lumang pick-up truck habang paulit-ulit na tumitingin sa side mirror. Nang makasigurong wala nang sumusunod na itim na kotse, ipinarada niya ang sasakyan sa isang tahimik na tabing kalsada at huminga ng malalim. Hoy, mister, buhay ka pa ba? Aniya at tinapik-tapik ang balikat nito. Dahan-dahang idinilat ng lalaki ang mga mata. Masama pa ang tingin nito sa kanya. I'm not gonna die in a rust bucket truck, so stop slapping me. Aba, ang yabang mo rin no? Nailigtas ko na nga ang buhay mo, ikaw pa may ganang mag-attitude dyan. Pinalo niya ang braso nito, pero agad ding napahinto nang makitang mas dumarami ang dugong kumakalat sa polo ng lalaki. Diyos ko, kailangan mo na magpa-hospital. No hospitals. Drive to the north. My people are waiting. Sasamahan pa kita? Hoy, hindi tayo friends, no? Ibababa na kita rito, mag-commute ka na lang. Inilabas ng lalaki ang isang phone at may tinawagan. Pagkalipas lang ng ilang segundo,
Isang itim na SUV ang huminto sa tapat mismo nila. Lumabas mula rito ang dalawang lalaking nakasuit. Boss Vito. Nag-aalalang lumapit ang isa sa mga ito at binuksan ang pinto ng pick-up. Tumingin si Vito sa kanya bago lumipat sa SUV. You were coming with us. Wala akong balak sumama sa inyo. Iba na lang ang kidnapin mo. Marami pa akong repolyo kailangan ibenta. You saw their faces. The moment you threw that pumpkin, you put a target on your back. Kapag nalaman nila at nahanap ka nila sa palengke, hindi lang gulay mo ang tatadtarin nila. Napatigil si Rina. Naisip niyang ang kanyang maliit na kubo sa probinsya at ang katotohanang wala na siyang mga magulang na pwedeng takbuhan kung sakaling balikan siya ng mga armadong lalaki. Ulila na siya at bukod sa lumang truck at mga panindang gulay, wala na siyang ibang pagmamay-ari sa mundo. Magkano bang bayad sa panunuluyan sa bahay mo? Libre ba ang pagkain doon? Bahagyang nagbago ang mukha ni Vito. Just get in the car. Paano tong truck ko at yung mga sitaw ko? Apela niya. My men will bring your truck and your vegetables. Naiiritang sagot nito at sumakay sa backseat ng SUV. Wala na nagawa si Rina kundi ang sumunod. Pagpasok pa lang niya sa higanting double door ng mansyon, halos mapanganga siya. Malinis, makinang, at sobrang tahimik. Malayo sa maingay at maalikabok na palengke na kinasanayan niya. Grabe, bahay ba to o mall? Aniya, habang nakatingin sa dambuhalang chandelier sa gitna ng sala. Isang matandang babae na nakasuot ng plantsadong uniform ang lumapit sa kanila. Manang, pakasikaso yung sugat ko sa taas. Utos ni Vito habang nakahawak pa rin sa tiyan nito. Tumingin ito sa kanya. And give her a room. Huwag niyo siya hahayaang gumala sa labas. Teka Boss Vito, anong wag gagala? Apila ni Rina. Hindi man lang siya nilingon ni Vito at dire-diretso na umakyat sa grand staircase kasama ang dalawang bodyguard. Naiwan siya nakatayo sa napakalawak na foyer. Humarap siya sa matandang kasambahay at binigyan ito ng pinakamatamis ng ngiti. Ay Manang, ako nga pala si Rina. Ano nga palang pangalan mo? Tumingin lang sa kanya si Manang bago nagsalita ng napakalamig. Follow me, miss? Pumasok sila sa isang silid na halos kasing laki na ng buong bahay niya sa probinsya. May malaking kama, sa gitna na mukhang napakalambot. May sarili ding balkonahe. Dito ang kwarto mo. Sabi ng matanda bago tumalikod. Wait lang, Manang. Tanong ko lang, artista ba yung si Vito o politiko? Ba't parang VIP ko makapag-utos tapos may mga pa-bodyguard pa? Tumingin lang si Manang sa kanya ng ilang segundo. Magpahinga na kayo, Miss Rina. Pagkatapos noon, dahan-dahang isinarado ng matanda ang pinto. Nang mag-isa na lang siya, hindi napigilan ni Rina ang mag-explore. Lumapit siya sa pintuan ng banyo at binuksan ito. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang hugis itlog na bathtub sa gitna at ang napakaraming botelya na mukhang mga mamahaling sabon at shampoo. Pang mayaman talaga? Paano ba ito binubuksan? Pindot ba o paitaas? Subok niya sa gripo ng sink at nang biglang lumabas sa malakas sa tubig, mabilis niya itong naisara. Ay anak ng, ano ba ito? Muntik pa ako mabasa. Pagkalipas ng kalahating oras, may kumatok sa pinto. Dalawang maid ang pumasok na may dalang tray ng pagkain. Inilapag ng mga ito ang pagkain sa mesa nang walang anumang tunog. Salamat ha, tanong ko lang, matagal na ba kayo nagtatrabaho kay Vito? Mabait ba yun? O lagi nakasimango tulad kanina? Masayang tanong pa niya sa mga ito. Ang dalawang maid ay halos sabay na yumuko at hindi man lang tumingin sa kanya. Mabilis sa mga itong lumabas ng kwarto nang walang sinasabi. Grabe! Bawal ba talaga magsalita rito kapag hindi si Vito ang kausap? Ano ba meron sa lalaking yun? Napakunot ang noo niya habang nakatingin sa saradong pinto. Tiningnan niya ang steak sa mesa. Kumuha ng tinidor at sumubo ng isang piraso. Dahil sa sobrang sarap, bahagyang napapikit ang kanyang mga mata. Well, kahit mukha nakakatakot yung amo nila, panalo naman sa pagkain.
Bulong niya sa sarili bago tuluyang nilantakan ng hapunan. 3 araw nang nakakulong si Rina sa napakalaking mansyon at halos mabaliw na siya sa sobrang bored. Paulit-ulit lang ang takbo ng buhay niya. Gising, kain, higa at titig sa kisame. Tuwing susubukan niyang tumulong sa paglilinis o paghuhugas ng plato, agad siyang pinipigilan ng mga kasambahay. Hindi rin niya masyadong nakikita si Vito dahil palaging busy ang lalaki. Dahil hindi talaga siya sanay na nakatunganga lang, naglalakad siya sa napakalawak na bakuran ng mansyon. Doon niya napansin ang isang lalaking may hawak na pala at nag-aayos ng mga halamang bulaklak. Mabilis siyang lumapit at kinuha ang pambungkal sa tabi nito. "Akin na yan, tulungan na kita." Masayang bungad niya habang nag-uumpisa ng magbungkal ng lupa. Nagulat ang lalaki at napatingin sa kanya. Mukhang nasa early 20s din ito. Ay, miss, bawal po yan. Mapapagalitan ako ng supervisor kapag nakita nila nagtatrabaho kayo. Nako, wag kang mag-alala, hindi ako magsusumbong. Saka nababagot na ako sa loob eh. Bago ka lang dito no, ngayon lang kita nakita eh. Ngumiti ang lalaki at pinunasan ng pawis sa noo. Opo, kapon lang ako pumasok. Ako nga pala si Leo. Rina! Ay, salamat. Sa wakas may tao na rin nagsasalita dito. Akala ko talaga ginawa sila mga robot dun sa loob. Ba't ba ayaw nila makipagkwentuhan? Takot lang ang mga yun kay Boss Vito. Ibawal kasi makipag-usap sa mga bisita o makisawsaw sa personal na buhay ng boss. Delikado. Delikado? Eh bakit naman? Ano ba talagang trabaho ng boss Vito na yan? CEO ba? Politiko? Di niyo po ba alam? Mafia boss, si Boss Vito. Hawak ng pamilya niya ang halos kalahati ng mga underground operations sa bansa. Kaya napakahigpit ng security dito at tahimik ang mga tao. Isang maling galaw lang, pwedeng huling araw mo na sa trabaho. Napatigil siya sa ginagawa. Mafia boss! Kaya pala may patutok ng baril at may habulan ng isang araw. Kala ko naman galing lang sa shooting ng movie. Kaya huwag kayong basta-basta lumalapit sa kahit kanino dito, Miss Rina. What do you think you're doing? Isang malamig na boses ang narinig nila mula sa likuran. Mabilis na napalingon si Rina at Leo. Nakatayo roon si Vito at masama ang tingin sa kanilang dalawa. Agad namutla si Leo at nabitawan ang hawak na pala. Boss Vito, I don't pay you to chat with my guests. Tumingin ito sa lalaki ng walang anumang emosyon. Pack your things, you're fired. Oh, boss. Pakiusap po, kailangan ko po ng trabaho, bago lang po ako. Nagmamakaawang pakiusap nito at halos lumuhod na sa damuhan. Hoy, Vito, teka lang. Bakit mo sisisantihin? Ako ang nanggulo sa kanya. Ako ang nagpresentang tumulong dito kasi nabuburyong na ako sa mansyon mo. Rina, step aside. Rule number 1 in this house, no fraternizing with the staff. Anong fraternizing? Nagkukwentuhan lang kami habang nagtatanim. Saka bago lang yung tao kung magtatanggal ka ng empleyado dahil nakipag-usap sa akin. E di, paitimin mo na rin yung balat mo at ikaw na magbungkal ng lupa dito. Matagal siyang tinitigan ni Vito. Pagkalipas ng ilang segundo, muling tumingin ito sa nanginginig na hardinero. Get back to work. One more mistake and you're gone. Salamat po, boss. Salamat po, Miss Rina. Mabilis na tugon agad ni Leo at bumalik sa pag-aayos ng mga halaman. Humarap si Vito sa kanya at hinawakan ang braso niya. In my office? Now. Aray ha, huwag ka nga nanunulak. Saka na mafia-mafia. Masyado ka ng feeling kontrabida sa sarili mong bahay. Paghinto nila sa harap ng gawa na mahogany na pinto ng opisina, pabalagbag na pumasok si Rina at agad na umupo sa mamahaling leather couch sa gitna ng silid. Ipinatong pa niya ang kanyang paa sa coffee table. O ano, pagagalitan mo ako kasi niligtas ko yung trabaho ng tao. Saka na ba talagang meron sa'yo, Boss Vito? Sabi ng hardinero, mafia boss ka daw. Ano yun? Parang sa movie lang, ganon? Usisa pa niya. Put your feet down, Rina. At oo, totoo ang sinasabi niya. I run the Illustre Syndicate. We handle shipping, logistics, and real estate. Pero marami kaming kalaban sa underground market. Underground market? Ibig sabihin, illegal? Legitimate ang karamihan sa negosyo ko. Pero may mga grupong gustong kumuha ng teritoryo ko. Ang humahabol sa akin noong isang araw ay ang grupo ni Marco Vihar. Silang pamilya ang pinakamalaking kalaban namin ngayon. Nabalitaan nila nag-iisa ako noong araw na yon, kaya nila ako inambush. At dahil
Nabato ko ng kalabasa yung isa sa kanila. Kasama na rin ako sa list. Hit list! Aba panalo! Mula sa pagbebenta ng gulay, naging target pa ako ng mga sindikato. Kaya nga sinabi ko sa'yo na manatili ka dito sa mansyon para ligtas ka. Dito, wala makakagalaw sa'yo. Eh ayoko nga. Ano yun, forever ako nakatunganga dito? Hindi ako sanay na walang ginagawa. Kapag di ako kumikilos, feeling ko nabubulok din ako tulad ng mga naiwan ko ni Polly sa truck. Anong gusto mong gawin? Magbungkal ulit ng lupa kasama ang hardinero? Bigyan mo ako ng trabaho. Kahit ano, gawin mo akong assistant. Marunong ako mag-compute ng benta, mag-inventory, at mag-remit. Mabilis din ako mag-pack ng mga gamit. Expert kaya ako sa pag-aayos ng paninda. Assistant, Rina, hindi to palengke. I deal with multi-million-dollar contracts and dangerous people. So, palengke rin naman. Dangerous ang mga mamimiling ayaw magbayad ng utang. Subukan mo muna ako. Kapag di ako nakatulong, sige, magmumukmuk na lang ako sa kwarto. Tinitigan siya ni Vito ng matagal. Pagkalipas na ilang sandaling katahimikan, tumango ang lalaki. Fine. Starting tomorrow, you're my personal assistant. Pero may mga kondisyon. Ano na naman? Matututo kang umakto na maayos. Hindi ka pwedeng humarap sa mga kliyente o mga tauhan ko na nakatsinelas at nakasombrero lang. At dapat sumunod ka sa lahat ng sasabihin ko, maliwanag. Deal! Mabilis na sagot niya habang nakangiti ng malapad. Nagsimula ang bagong kabanata sa buhay ni Rina. Kinabukasan din, binitawan niya ang kanyang paboritong kupas na sombrero at simpleng t-shirt. Sa tulong ng mga stylist na ipinatawag ni Vito, natuto siyang magsuot ng mga formal na corporate suit, magayos ng buhok at maglakad ng may poise sa ibabaw ng mataas na stiletto heels. Dahil palagi sila magkasama sa opisina, unti-unting nakita niya ang totoong pagkatao ng kilabot na mafia boss. Vito, kailangan mo nang kumain. Sabi niya at nilapag ang isang tray ng pagkain sa mesa ng lalaki. Hating gabi na pero abala pa rin ito sa pagbabasa ng mga report. Later, Rina. I have to interview these shipping manifests. Sagot ni Vito nang hindi man lang tumitingin. Anong later? Kaninang tanghali ka pa huling kumain. Hindi ka pwedeng mamatay sa gutom bago ka pa mababaril ng mga bihar. Kain mo na. You're the only assistant who dares to boss me around. Dahil ako ang may pake. Kung magkaka-ulcer ka. Kinagabihan, habang nag-aayos sila ng mga dokumento sa malaking library ng mansyon, biglang lumapit si Vito at kinuha ang ilang folder mula sa itaas ng shelf kung saan nahihirapan siyang kunin ito. Napakalapit ng kanilang distansya, dahilan para maramdaman niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Nasanay ka na rin pala dito. Sabi nito habang nakatitig sa kanya. Bahagya siyang nag-iwas ng tingin. Siyempre, magaling ata itong napili mong assistant. You're more than just an assistant, Rina. At mahihirapan ako kapag nawala ka rito. Hindi nagtagal, tuluyan ang nahulog ang loob nila sa isa't isa. Sa kabila ng mabilis na pagbabago ng buhay ni Rina, ramdam niya ang pagpapahalaga at proteksyon na ibinibigay sa kanya ng lalaki. Mga bagay na matagal niya nang hindi nararanasan. Pero biglang nagbago ang lahat nang magsimulang sumama ang pakiramdam ni Rina. Sunod-sunod ang kanyang pagkahilo at ang pagsusuka sa banyo ng kanyang kwarto. Nang lumabas ang 2 pulang linya sa pregnancy test kit, halos mabitawan niya ito. Nanlamig ang buo niyang katawan. Buntis siya. Sa halip na matuwa, pumasok agad ang takot sa isip niya. Naalala niya ang naging pag-uusap nila ni Vito kamakailan lang tungkol sa mga bihar at sa lumalalang gulo sa underground market. Naaalala niya na minsan itong nabanggit na hindi pa magandang magkaroon ng pamilya sa gitna ng ganitong klaseng buhay. Diyos ko, kapag nalaman to ng mga kalaban ni Vito, gagamitin nila ang anak ko laban sa kanya. At kung ayaw pa ni Vito magkaanak, baka ipalaglag niya ito. Hindi pwedeng mangyari yon. Nagdesisyon siyang tumakas. Nag-impake siya ng ilang simpleng damit sa isang backpack at naghintay ng kalagitnaan ng gabi na alam niyang tulog na ang karamihan sa mansyon. Dahan-dahan siyang bumaba sa back door malapit sa kusina. Pero bago pa man niya mabuksan ang pinto, biglang bumukas sa mga ilaw sa paligid. Nakatayo sa may pintuan si Vito habang nakatitig sa kanya ng napakalalim.
Where do you think you're going, Rina? Malamig nitong tanong. Napatigil siya at napahigpit ang hawak sa strap ng kanyang bag. Vito, pakiusap. Huwag mo na akong pigilan. Kailangan ko umalis. Umalis. At saan ka pupunta? Sa tingin mo ba, makakalabas ka sa gate nang hindi ko nalalaman? Binabantayan ka ng mga tao ko 24/7. Kaya nga ayoko na dito eh. Ano ibig mong sabihin? Binigay ko lahat para maging ligtas ka. Ano pa bang kulang? Ba't kailangan mo tumakas? Kasi buntis ako. Buntis ako, Vito, at natatakot ako. Napatitig na lamang ang lalaki sa mga mata niya. What did you say? Buntis ako. Ayaw mo pa mag-aanak kasi ganyan ang trabaho mo, di ba? Natatakot ako ipalaglag mo to at natatakot ako mapahamak ang baby dahil sa mga kalaban mo. Kaya mas mabuting umalis na lang ako. Hindi niya na natapos ang sasabihin. Dahil bigla siyang hinila ni Vito at niyakap siya ng napakahigpit. Naramdaman niya ang mabilis sa pagtibok ng dibdib ng lalaki at ang paghinga nito sa kanyang leeg. You dumb girl. Sino nagsabi sa'yo ilalaglag ko ang sarili kong anak? Dahan-dahang humiwalay ito sa pagkakayakap at hinawakan na magkabilang pisngi niya. Oo, delikado ang mundo ko. Pero hindi ko hahayaan na may mangyaring masama sa'yo o sa baby natin. Bakit di mo agad sinabi sa akin? Akala ko kasi magagalit ka. Magagalit ako dahil tumakas ka. Pero hindi dahil sa baby. Mula ngayon, mas dodoblehin ko ang security dito. At ikaw, wala ka nang gagawing trabaho sa opisina. Ha? Pero Vito, No arguments, Rina. You need to rest. Hindi ka na pwedeng mapagod o ma-stress. hawak ni Vito ang ultrasound report habang nakatitig sa monitor ng doktor sa loob ng private clinic. Tumingin siya sa 6 na maliliit na heartbeat na sabay-sabay na tumitibok sa screen. Kahit ang doktor, na matagal niya ng personal na pinagkakatiwalaan, ay hindi makapaniwala sa nakikita. Bihirang-bihira ang ganoong kaso. At agad na nitong nilinaw sa pamamagitan ng C-section, kailangang isilang ang mga bata upang masigurong ligtas si Rina at ang mga sanggol. Dumaan ang mga buwan na punong-puno ng pag-iingat. Hindi nagkulang si Vito sa pagbabantay. Pero nang dumating ang araw ng panganganak at matagumpay na naisilang ni Rina ang 6 na sanggol, ay hindi kailanman naramdaman ni Vito ang ganoon katinding takot. Habang nakatayo siya sa likod ng salamin ng nursery room at nakatitig sa 6 na sanggol na natutulog, lumapit sa kanya si Jared, ang kanyang pinaka-pinagkakatiwalaang kanang kamay. Boss, nabalitaan na ng pamilya Viharan tungkol sa mga bata. May mga kahina-hinalang sasakyan na nag-aabang sa labas ng ospital. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Nagpanting ang kanyang tenga sa narinig. Isang sabayang pag-atake lang mula sa mga bihar o sa iba pa niyang mga kalaban at pwedeng mabura ang buong dugo ng mga ilustre sa loob lang ng isang gabi. Kapag nagkasama-sama ang mga bata sa iisang lugar, mas madali silang magiging target. Nakahiga pa rin si Rina sa recovery room, tulog at walang kamalay-malay, dahil sa epekto ng anesthesia mula sa ginawa ng C-section. Tumingin uli siya sa mga sanggol. Napakapit siya ng mahigpit sa barandilya. Kailangan niyang gumawa ng desisyon bago pa muling sumikat ang araw. Jared, ihanda mo ang 5 pinaka-pinagkakatiwalaang tao natin. Isama mo ang sarili mo. Boss, ihiwalay natin sila. Ihahatid niyo ang mga bata sa 6 na magkakahiwalay na pamilya sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Ang bawat guardian, ang sarili nilang hawak na bata lang ang dapat na makilala at malaman. Walang makakaalam kung nasa na iba. Kahit kayo, hindi niyo dapat malaman kung saan ihahatid ng iba ang hawak nilang sanggol. Boss Vito, paano po si Miss Rina? Nag-aalalang tanong nito. Gawin mo na ang sinasabi ko. Bago mag-umaga, dapat nakalabas ng mga bata dito. Kinaumagahan, dahan-dahang idinilat ni Rina ang kanyang mga mata sa loob ng suite room ng ospital. Nang makitang wala ang mga crib sa gilid ng kanyang kama, agad siyang napabangon, kahit pa kumikirot ang kanyang sariwang tahi sa tiyan. Vito? Natatarantang tawag niya, habang nakatingin sa lalaking nakatayo sa may bintana. Nasaan ang mga anak natin? Nasaan ang mga baby? Lumapit ang lalaki sa tabi niya at hinawakan ang kamay niya,
Pero agad niya itong iwinaksi. Vito, nasan sila? Sigaw niya at nagsimulang tumulo ang kanyang mga luha. Nilayo ko na sila, Rina. Nilabas sila ng mga tao ko bago pa sumikit ang araw. Pinakalat ko sila sa 6 na magkakaibang pamilya sa iba't ibang bahagi ng bansa. Nanlaki ang kanyang mga mata at napahawak sa kanyang dibdib. Ano? Anong pinagsasabi mo? Ba't ba ginawa yan habang tulog ako? Dahil nalaman ng mga Vihar ang tungkol sa kanila, Rina. 6 sila. Isang bomba lang o isang pag-atake sa mansyon, mamamatay silang lahat ng sabay-sabay. Kapag magkakahiwalay sila, hindi nila magagawang ubusin ang mga anak natin. Pero mga sanggol pa sila, Vito. Mga anak ko yon. Kakapanganak ko lang sa kanila tapos ipamimigay mo lang basta-basta nang hindi man lang nagtatanong sa akin? Galit na sigaw niya at buong lakas na tinulak ang dibdib ng lalaki. Hindi ko sila pinamigay. Ginawa ko yan para panatilihin silang buhay. Naintindihan mo ba? Sa mundong ginagalawan ko, ang pananatili nila sa tabi natin ngayon, ang mismong papatay sa kanila. Wala akong paki sa mundo mo. Anak ko rin sila. Wala kang karapatang magdesisyon mag-isa. Araw-araw, sa loob ng 6 na taon, kailangang harapin ni Vito ang malamig na pader na itinayo ni Rina sa pagitan nilang dalawa. Ang dating masigla, maingay at palabang babae ay tuluyan ng naglaho. Mananatili si Rina sa mansyon at nagtatrabaho sa opisina bilang tagapamahala sa mga legal na negosyo ng mga ilustre. Pero tapos na ang mga araw na pinakikialaman nito ang kanyang pagkain o pinagtatanggol ang mga empleyado. Kapag kinakausap siya nito, puro tungkol na lang sa trabaho. Walang gabi na hindi pinagsisihan ni Vito ang sakit na naidulot niya sa babaeng pinakamamahal niya. Pero bawat araw ng nakalipas na 6 na taon ay ginamit niya para sa isang layunin. Ang ubusin ang pamilya Vihar at linisin ang kanyang mundo. Nang tuluyang bumagsak ang huling baluarte ng mga Vihar at nasiguro na niya ang buong underground network, dinala ni Vito ang magandang balita sa opisina ni Rina. Ligtas na ang lahat, Rina. I'm bringing our children home. Doon lang niya muling nakita ang emosyon sa mga mata ng babae matapos ang 6 na taon. Umagos sa mga luha sa mga mata nito bago tumango. Ginamit niya ang kanyang buong puwersa para sunduin ang mga bata sa iba't ibang panig ng bansa. Ngunit sa paghahanap niya, isang matinding balita ang bumungad sa kanya. Nahanap niya ang 5, pero ang pang-6 na bata na ipinadala na isang pamilya sa Palawan ay nawawala. Ayon sa ulat ng kanyang mga tauhan, na aksidente ang pamilya 3 taon ang nakararaan at walang bakas kung nasa ng bata. Hindi mo na sinabi ni Vito ang tungkol sa nawawalang anak upang hindi na muling masaktan si Rina. Dinala niya ang 5 bata sa mansyon. Na makita ni Rina ang 6 na taong gulang na bata na pumasok sa malaking pinto ng mansyon. Lumambot agad ang malamig nitong aura. Umiyak ito at niyakap ang mga bata. Pero hindi naging madali ang mga sumunod na araw para sa kanila. Ang 5 bata ay lumaking hindi na alam na magkakapatid sila. Dahil sa iba't ibang pamilya at probinsya sila lumaki. Napakalayo ng ugali at nakasanayan nila sa isa't isa. Ayoko ng gulay. Sa Cebu, puro lechon ang kinakain namin. Sigaw na isa sa mga batang lalaki at tinulak ang plato sa dining table. Sino ka po ba talaga? Ba't mo kami kinidnap pala sa mama at papa ko sa probinsya? Tanong ng batang babae. Napatitig si Vito sa 5 batang nag-aaway sa mesa. Ang isa ay ayaw bumitaw sa laylayan ng damit ni Rina. Ang isa ay sobrang likot at halos mabasag na ang mamahaling vase. At ang 2 nag-aagawan sa pagkain. Tumingin siya kay Rina. Nakasalukuyang pinapakalma ang 2 sa mga bata habang may ngiti sa mga labi nito. Mahihirapan tayong i-adjust silang lahat. Nasanay sila sa iba't ibang buhay. Aniya sa babae. Kakayanin natin. Salamat at binalik mo sila sa akin, Vito. Pero teka, nasa ng pang-6?
Bahat 5 lang sila. Nalunok niya ang sariling laway habang tinititigan ng nag-aalalang mga mata ni Rina. Wala siyang choice kundi sabihin ang totoo tungkol sa nawawalang pang-anim nilang anak pagkatapos ng aksidente ng guardian family nito. Nanatiling mahinahon si Rina nang marinig dito ang kwento. Hanapin natin siya. Hindi kita sisisihin, Vito. Alam kong ginawa mo lang yun para protektahan sila. Nakahinga ng maluwag si Vito sa narinig. Pero, agad ding napalitan ang ginhawa ng panibagong sakit. Kung saan humarap sila sa 5 bata sa malaking sala ng mansyon. Dahil bumalik na ang dating masigla at palabang personality ni Rina, mabilis itong naagaw ang kontrol sa bahay. At doon na-realize ni Vito ang isang nakakagulat na bagay na hindi takot ang 5 bata sa kanya kahit na isa siyang mafia boss. Pero pagdating kay Rina, isang tingin pa lang ng babae, napapaayos na agad sila ng upo. Klein, ibaba mo yung mamahaling vase bago ko to ibato sa'yo. Pati tong unang hawak ko. Ani Rina kay Klein, ang pinakamalikot at palabang batang lalaking lumaki sa Cebu. Agad na napatigil si Klein at dahan-dahang ipinatong ang vase. Mabilis itong nagtago sa likod ng upuan niya. Natawa siya ng bahagya, pero agad ding naging seryoso nang lingunin sila ni Rina habang nakapamewang. At ikaw, Marius, baling nito sa pangalawang batang lalaki na mahilig mag-utos at umakto na parang maliit na boss dahil lumaki ito sa isang mayamang pamilya sa Manila. Huwag mo utusan ng mga staff na itapon ang gulay mo. Kakainin mo yung repolyo at sitaw sa plato mo kung ayaw mo nga akong magsubo sa'yo niyan. Pero ayoko nga ng gulay, maktol ni Marius habang nakalabi. Pero, na makitang nanliliit ang mga mata ni Rina, mabilis itong kinuha ang tinidor at napilitang sumubo. Tumingin siya sa 3 pang bata. Si Sally, ang maingay at batang babae mula Davao, ay tahimik na ngayon at iniiwasan ng tingin ng ina. Si Lander naman ay mabilis na lumapit sa sofa at umupo ng maayos. Samantalang si Ingrid, mula sa Iloilo, ay mabilis na itinabi ang mga laruan ng walang sinasabi. Bakit mas takot sila sa akin kesa sa'yo? Napapaisip na tanong ni Rina. Exactly, Rina. Yun din ang tanong ko. Bakit mas takot sila sa'yo kaysa sa akin? Aniya kay Rina na makalapit ito sa kanya sa may kitchen counter. Aba, sa tingin ko naman, kasi ako ang mama nila. Mas nakakatakot ang galit ng nanay kaysa sa kahit anong baril sa mundo, no? Habang tumatagal, unti-unting napapansin ni na Vito at Rina na hindi lang basta malilikot ang 6 na taong gulang na bata. Dahil na rin sa magkakaibang kapaligirang kinalakihan ng mga ito, lumabas ang natatanging talino ng bawat isa sa magkakaibang aspeto. Isang hapon, ay naging abala si Vito sa pakikipag-usap sa kanyang mga legal advisor sa study room nang biglang pumasok si Rina na nakapamewang at may bitbit na tablet. Vito, tignan mo nga to. Bungad nito sabay lapag ng tablet sa mesa niya. Tumingin siya sa screen. Isa itong komplikadong encryption program. Ang kasalukuyang nakabukas at may listahan ng mga nakatagong surveillance camera sa buong mansyon na nai-reorganize. Sino gumawa nito? Si Marius ba? Hindi. Si Lander. Yung tahimik at mahiyain mong anak. Kaya pala palagi nakatitig sa iPad habang nakatago sa ilalim ng mesa. Nire-reprogram na pala yung security system mo. Sabi sa akin, masyado raw madaling i-hack yung firewall ng mansyon mo kaya inayos niya. Napanganga siya. Ang security system na milyon-milyon ang halaga at dinisenyo ng mga nangungunang IT experts sa bansa ay basta na lang inayos ng isang 6 na taong gulang na bata. Si Marius. Tanong niya at kinuha ang tablet. Naku, yung paborito mo munting negosyante ah. Nalaman ko lang kanina, pinagbabayad yan ng entry fee ang mga bodyguard mo sa pinto ng playroom. Nakakolekta ng 10,000 sa loob ng 2 araw dahil ginawa niyang VIP lounge yung kwarto nila. Ang talino sa financial management pero grabe ang kupit. Natawa siya sa narinig. Pero hindi pa roon nagtatapos ang kwento ng babae. Si Klein,
May mechanical skills na hindi pang bata. Binaklas niya yung makina ng mamahaling lawnmower ng bakuran at ginawang mini go-kart. Ang bilis tumakbo. Nataranta yung mga bodyguard mo sa paghabol sa kanya kanina sa driveway. What about the girls? Si Sally, pinagsabong niya yung dalawang chef sa kusina para lang gumawa ng dalawang magkaibang dessert para sa kanya. At si Ingrid naman, photographic ang memory. Kabisado niya ang bawat documents at librong nadaan nang tingin niya sa library mo. Sinabi niya sa akin kanina na may 3 spelling errors ka raw na nakasulat sa kontrata sa desk mo. Napatitig siya sa mga kontrata sa kanyang mesa at mabilis na binasa ang mga ito. Geniuses. Namamangha niyang sabi. Isipin mo, kung pagsasamahin mo yung hacking skill ni Lander, yung negosyo ni Marius, yung pagiging magaling na engineer ni Klein in the future, diskarte ni Sally at yung memory ni Ingrid, baka sa susunod na linggo, maagaw na nila yung posisyon mo bilang boss. Walang duda na matatalino ang mga anak nila. Pero sa kabila ng kanilang pambihirang talento, sapat na sa isang sigaw ang binibigay ni Rina para sabay-sabay silang magmadaling pumila sa dining area para kumain ng gulay. Hindi akalain ni Rina na sa gitna na matinding paghahanap ni Vito at ng mga tauhan nito sa buong bansa, ang 6 na taong gulang na si Lander ang makakahanap sa huli nilang anak. Gamit ang laptop, pinasok ni Lander ang isang facial recognition database ng mga ampunan at shelter sa Visayas at Mindanao. Doon nito natukoy ang isang batang lalaking nagngangalang Daniel na pinalipat-lipat sa iba't ibang shelters sa Palawan bago tuluyang napadpad sa lungsod. Mas lalo pang nagulantang si Rina nang biglang may kumatok sa gate ng mansyon bago magtanghali. Pagkabukas ng security team, isang maliit na batang lalaki na may bitbit na lumang backpack ang nakatayo roon. Dito ba nakatira sina mama at papa? Tanong ng bata sa napakahinahong boses. Nang makita niya si Daniel sa malaking pinto ng foyer, halos mawalan siya ng hininga. Patakbo siyang lumapit at niyakap ang bata habang umiiyak. Sabi po kasi nung mama sa shelter bago siya nawala, hanapin ko daw yung malaking bahay sa lungsod kapag kaya ko na. Kwento ni Daniel habang hawak ang baso ng gatas. Kumpleto na ang 6 nilang anak. Labis ang kagalakan ni Rina. Pakiramdam niya ay nabuo na rin sa wakas ang puso niya na 6 na taon na nagdusa. Pero habang tumatagal ang mga araw, nagsimula siyang makaramdam ng kakaibang gulo sa loob ng bahay. Nakita niyang umiiyak si Marius habang nakaturo sa sirang tablet nito na tila nabagsakan ng mabigat na bagay. Sino nakabasag dito? Tanong niya habang nakapamewang sa sala. Agad na lumapit si Daniel sa kanya. Mama, nakita ko po si Klein kanina. Binato niya yung tablet ni Marius. Hindi kaya. Nasa garage ako niyan at ginagawa yung go-kart ko. Galit na sigaw ni Klein. Tumingin siya sa inosenteng mukha ni Daniel na tila naiiyak na rin. Kaya pinalampas niya muna ito at pinagsabihan na lang si Klein. Pero hindi roon nagtapos. Pagkalipas na ilang araw napansin niya na unti-unting nag-iiba ang kilos ni Daniel. Isang gabi sa kusina, habang nagtitimpla si Rina ng gatas, narinig niya na may kaluskos sa ref. Dahan-dahan siyang sumilip sa pintuan. Nakatayo roon si Daniel habang hawak ang paboritong manika ni Ingrid. Sa harap ng bata ay ang pusa sa mansyon na umuungol dahil hawak nito ng mahigpit ang buntot nito. Pagkatapos noon, walang pagdadalawang isip na ginupit ni Daniel ang buhok ng manika ni Ingrid gamit ang maliit na gunting na hawak. Napatakip si Rina sa kanyang bibig. Biglang nagdugtong-dugtong sa isip niya ang lahat ng kakaibang kinikilos ni Daniel itong mga nakaraang araw. May kung anong mabigat na dinadala ang 6 na taong gulang na bata. Isang bagay na hindi kayang itago ng inosenteng mukha nito. Nang maramdaman ni Daniel ang presensya niya sa pintuan, mabilis itong itinago ang gunting sa likod. Marahang binaba ang pusa sa humarap sa kanya. Sa isang iglap, nawala ang malamig nitong ekspresyon at napalitan ng maamong muka. Mama? Mahina nitong tawag habang kumukurap ang mga mata.
Nandyan ka pala. Napatitig siya sa inosenteng mukha ni Daniel. Daniel, baby, gabi na. Ba't kising ka pa? Nauho lang po ako, mama. Sabi nito habang nakatungo. Ayaw niyang pansinin ang matinding kaba sa kanyang dibdib. Sa halip na palakihin ang gulo, o agad na prangkahin ang bata, nagdesisyon siyang gumawa ng paraan para mailapit ang kalooban nito sa kanila. Naisip niyang baka kailangan ng talaga ni Daniel ng matinding atensyon at pagmamahal pagkatapos ng 6 na taong pagkakalayo at pagpapalipat-lipat sa mga shelter. Kinabukasan, nag-set up siya ng malaking baking activities sa malawak na kusina ng mansyon. Ngayong araw gagawa tayo ng cupcakes. Masayang pambungad niya at nilapag ang mga ricado sa counter. Sa simula, naging maayos ang lahat. Nakatayo si Daniel sa tabi niya at abala sa paghahalo ng harina at sugar. Dahil nakatutok siya rito, kitang-kita ang tunay ng ngiti sa mukha ng bata. Mama, tingnan mo, ginawan kita ng heart-shaped na cookie. Masayang pakita ni Daniel sa kanya. Napakagaling naman ng baby ko. Nakangiting puri niya at hinalikan ng pisngi ng bata. Pero pumasok si Ingrid sa kusina, kasama ang kemikal na pinaglalaroan nito mula sa mini lab set nito. Habang si Lander naman ay pumasok rin dala ang laptop. Mama, look! Tumubo na yung crystal sa experiment ko. Excited na tawag ni Ingrid. Wow, Ingrid! Ang galing naman! Hindi pa niya natatapos ang sasabihin nang biglang magkaroon ng malakas na kalabog sa kabilang dulo ng counter. Nahulog sa sahig ang mamahaling glass pitcher. Bumaon ang mga bubog sa sahig at mabilis na kumalat ang kumukulong tubig malapit sa mga paa ni Ingrid. Napahiyaw ang bata nang mabasa ang dulo ng medyas sa mainit na tubig. Agad na tumakbo siya para ilayo si Ingrid sa mga bubog. Ingrid, okay ka lang? Nang masigurong hindi malala ang paso sa paa ng anak, mabilis na pinalabas ni Rina sina Ingrid at Lander sa kusina bago sumabog ang galit niya. Humarap siya kay Daniel. Nakasalukuyang nakatayo malapit sa sirang pitcher at may hawak na spatula. Daniel, bakit mo ginawa yon? Napakadelikado ng ginawa mo. Paano kung natapon yung kumukulong tubig sa mukha ng kapatid mo? Wala na ang maamong mukha ng batang nagbibake ng cookies kanina lang. Matigas nitong binitawan ng spatula sa mesa na lumika ng malakas na tunog. Di ko kasalanan. Siya yung nanggugulo dito. Sinabi ko sa'yo, ayoko sa kanila. Kinakausap lang ako ng kapatid mo. Hindi yung dahilan para gumawa ka ng aksidente na pwedeng makasakit sa iba. Hindi pwede ang ganyang pag-uugali sa bahay na to. Hindi mo naman ako totoong anak. Mas gusto mo sila kaysa sa akin. Ayoko sa'yo at ayoko sa bahay na to. Buong lakas na itinulak ni Daniel ang bowl ng flour sa sahig. Dahilan para magkalat ang puting pulbo sa buong kusina. Bago patakbong lumabas. At pabalagbag na sinarado ang pinto ng kwarto nito. Mama! Napapitlag siya nang marinig ang umiiyak na boses ni Marius kinagabihan. Mabilis siyang napalingon at nakita ang mga anak na patakbong papunta sa sala habang hawak ang namumulang braso nito. Kasunod dito ay si Daniel. Daniel, bakit mo sinaktan ang kapatid mo? Dumura ang bata sa sahig. Hindi ko siya kapatid. Di ko kayo mga magulang. Kasabay noon, ang pagbukas ng pinto sa hallway. Daniel, ano ibig sabihin nito? Napalingon siya kay Vito. Nakararating lang mula sa opisina kasama ang 2 bodyguard. Sinungaling kayo! Sigaw ni Daniel. Kahit nanginginig ang maliit itong katawan, tuloy-tuloy ang pag-agos ng luha sa mga pisngi. Hindi nabawasan ang tindi ng galit sa boses nito. Sabi ng mga tao sa shelter, pamilya ko kayo pero alam ko ang totoo. Kayo ang masasamang tao, kayo ang pumatay sa mama at papa ko nung maliit pa ako. Ano? Daniel, kami ang tunay mong mga magulang. Hindi. Mga masasama kayo, sabi ni Tito Marco bago niya ako iniwan sa shelter. Kayo ang dahilan kung ba't nawala sina mama at papa. Sabi niya pagdating ko dito sirain ko ang bahay niya dahil masama kayo. Sa isang sulyap lang, nakita niyang nagbago ang ekspresyon ng asawa. Walang sabi-sabing sinenyasan nito ang 2 bodyguard. Agad namang inilabas ng mga ito ang 5 bata sa sala. Mabilis na lumapit si Vito kay Daniel. Daniel, Huwag mo ako hawakan, galit ako sa inyo! Sigaw ng bata at buong lakas nitong
Tinulak si Vito. Mabilis tumakbo si Daniel, papunta sa pinakamalapit na kwarto. Napapikit si Rina. Mahigpit pa rin ang yakap niya kay Marius. Ngunit ngayon ay hindi niya na alam kung sino sa mga anak niya ang mas nangangailangan ng tulong. 2 araw na ang lumipas. Halos di lumalabas ng silid si Daniel. Tuwing nagdadala si Rina ng pagkain, nananatili lamang itong tahimik sa loob. Minsan ay naririnig niya ang mahinang paghikbi, ngunit walang anumang tugon, kahit paulit-ulit siyang kumatok at makiusap. Samantala, halos hindi rin niya makita si Vito. Araw at gabi itong abala sa pagpapaimbestiga tungkol sa pagkawala ni Daniel at sa shelter na pinagdalhan dito. Nang gabing iyon, pinapunta siya ni Vito sa study room. Pagpasok niya, nakita niya nakabukas ang isang makapal na folder sa ibabaw ng mesa. Hindi niya maiwasang mapansin ang pagod na mukha ng lalaki. Hindi pala talaga nawala si Daniel dahil sa aksidente, Rina. Noong sanggol pa siya, natunto ng mga viharang guardia na pinagkakatiwalaan ko sa Palawan. Pinatay nila ang buong pamilya at kinuha nila si Daniel. Simula nito, Diyos ko, halos hindi lumabas ang boses niya. Hindi nila alam nung una na anak ko si Daniel. Akala nila anak siya ng tauhan ko. Pero nung malaman nila na isa siya sa mga anak natin, hindi nila siya pinatay. Sa halip, pinalaki nila na may galit siya sa pamilya natin. Pinaniwala niyang ako ang pumatay sa mga taong nagpalaki sa kanya. Kaya pala, akala niya tayo ang kalaban. Nang mapansin ang natitirang mga vihar na malapit ko na sila maubos, iniwan nila si Daniel sa isang shelter sa Visayas at siniguradong mapupunta siya rito. Ginawa nilang sandata ang sarili nating anak sa atin. Mabigat ang bawat akbang niya. Habang papunta sila sa silid ni Daniel, huminga muna siya ng malalim bago dahan-dahang pinihit ang doorknob. Sa sulok ng kama, nakita niyang nakaupo si Daniel habang yakap-yakap ang sariling tuhod. Bahagyang nakayuko ang ulo nito. Parang lalo itong lumiit sa paningin niya. Hindi niya nakita ang batang sumisigaw at nagwawala 2 araw ang nakalipas. Ang nakita niya ay isang batang mag-isang umiiyak. Marahan siyang lumapit at umupo sa gilid ng kama. Agad na umigkas si Daniel. "Malis ka dito, masama ka!" Ramdam ni Rina ang maliit na kamay na pilit siyang tinutulak. Ngunit hindi siya gumalaw. "Daniel, tingnan mo ako. Galit ka sa amin dahil yun ang pinaniwala sa'yo. Pero hindi naman namin pinabayaan ang anak namin dahil ayaw namin sa kanya. Nilayo ka namin noon para mailigtas ka. Mahal na mahal ka namin katulad ng pagmamahal namin sa 5 mong kapatid." Narinig niyang lumapit si Vito. Mula sa gilid ng kanyang paningin, nakita niyang may inilabas itong isang lumang litrato. Iniabot nito kay Daniel yon. Makikita roon ang 6 na magkakatabing sanggol sa ospital. Ang taong kasama mo ang pumatay sa mga nag-alaga sa'yo. Nagsinungaling sila para magalit ka sa amin. Pero hindi ko sasaktan ang sarili kong anak. Narinig niyang sabi ni Vito. "Totoo po ba yun? Hindi kayo bad guys?" Nanginginig nitong tanong. "Hindi, baby." Hindi niya napigilan ang sarili at mahigpit niyang niyakap ang anak habang patuloy ang pag-agos ng kanyang mga luha. "Kami ang mama at papa mo at hindi ka namin hahayaang mawala ulit." Kahit na nalaman na ni Daniel ang katotohanan, hindi pa rin naging madali ang lahat. Napapansin ni Rina na palaging alerto ang bata. Madalas ay nakamasid lang ito sa paligid. Bihirang makisali sa laro ng 5 nitong kapatid. At kung minsan ay bigla na lamang nagagalit. Alam niyang hindi kayang burahin ng ilang araw ang 6 na taong pagkakondisyon sa isip ng anak niya. Malakas ang buhos ng ulan at biglang namatay ang lahat ng ilaw sa mansyon. Napasigaw si Rina. "Vito, mga bata!" Mabilis niyang kinapa ang flashlight sa ibabaw ng lamesa. Stay here, Rina. Napalingon siya kay Vito. Nakita niyang mabilis itong hinugot ang baril sa tagiliran. Pumasok ang mga tauhan ng behar. Nakapasscode ang security. May nag-disable sa backup generator. Dagdag nito. Nanlamig ang buong katawan niya.
Biglang sumagi sa isip niya ang sinabi ni Daniel noon tungkol sa mga itinuro rito ng mga vihar habang lumalaki. Bago pa sila makakilos, biglang bumukas ang pinto ng study room. Isang lalaki nakaitim ang pumasok, habang nakatutok ang baril sa kanila. Nanlaki ang mga mata niya na makitang kasunod nito si Daniel. Hawak ng bata ang master keycard ng mansyon. Good evening, Boss Vito. Nakangising sabi ng lalaki. Hindi man niya personal na kilala ang lalaki. Sapat na ang pangalan na narinig niya mula kay Vito para makilala ito. Si Salcedo. Isa sa mga tauhan ni Marco Vihar. Tingnan mo, Daniel. May baril na agad ang papa mo. Di ba sinabi kong ginagamit ka lang nila? Sabi nito at bahagyang itinuro si Vito. Inunat ni Salcedo ang kamay. Akin na ang keycard. Buksan mo ang kabilang wing para makapasok ang mga kasama natin. Daniel, huwag mong ibigay sa kanya. Narinig niyang sabi ni Vito. Hindi niya maalis ang tingin sa anak. Nanginginig ang maliit nitong kamay. Hindi niya alam kung anong pipiliin ito. Daniel, baby. Dahan-dahan siyang lumabas mula sa likod ni Vito. Rina, get back! Agad na sigaw ni Vito. Ngunit hindi siya huminto. Unti-unti siyang lumuhod upang magpantay ang taas nila ni Daniel. Pinilit niyang umiti kahit halos di niya na makontrol ang panginginig ng katawan. Alala mo ba yung sinabi ko sa'yo? Kahit anong mangyari, pamilya mo kami. Hindi ka namin gagamitin. Hindi ka namin sasaktan. Napahikbi na siya. 6 na taon kitang hinanap. 6 na taon kitang iniyakan. Pakiusap naman, Daniel. Bumalik ka na sa amin. Daming daldal. Napabitlag si Rina nang marinig ang galit na sigaw ni Salcedo. Unti-unti nitong inilipat ang baril hanggang sa diretsyo na itong nakatutok sa kanya. Abot mo na ang card, Daniel. Bago ko barilin ng babaeng yan. Mahigpit ang hawak ng bata sa keycard. Sinungaling ka! Sa isang iglap, buong lakas na may binato si Daniel kay Salcedo. Hindi niya agad nakita kung ano yon. Narinig na lamang niya ang malakas na lagapak at napaatras si Salcedo habang napahawak sa muka. Nabitawan nito ang baril. Vito! Sigaw niya. Hindi niya na halos nasundan ang sumunod na nangyari. Sa isang kisap mata, sumugod si Vito. Narinig niya ang sunod-sunod na kalabog, sigawan, at yabag ng mga taong papasok sa silid. Ilang segundo pa ang lumipas bago tuluyang nanahimik ang paligid. Nakita niya nakatayo pa rin si Daniel sa gitna ng silid. Mahigpit pa rin itong hawak ang keycard. Pagkaraan ng ilang sandali, nahulog yun mula sa maliliit itong kamay. Mama! Patakbo itong lumapit sa kanya. Agad niya itong sinalubong at niyakap ng mahigpit. Natakot po ako. Tuluyan ang bumigay ang luha ni Rina. Wala na, nandito na si Mama, ligtas ka na ha? Ramdam niyang may isa pang pares ng bisig na marahang pumalibot sa kanilang dalawa. Hindi niya na kailangan lumingon para malaman na si Vito yon. Pagkatapos ng gabing muntik ng mabuwag ang kanilang pamilya, unti-unting bumalik ang katahimikan sa mansyon. Lumipas ang ilang buwan na wala ng panibagong banta. Hindi pa rin perpekto ang lahat, ngunit sa bawat araw na lumilipas, napapansin ni Rina ang maliit na pagbabago sa 6 nilang anak. Mas madalas niya nang marinig ang pagtawa ni Daniel kasama ang mga kapatid nito. Hindi man tuluyang nawala ang mga bangungot ng bata. Sapat na sa kanya ang makita itong unti-unting natututong umiti. Nang gabing yon, matapos niyang tiyaking mahimbing nang natutulog ang 6 na bata sa kanilang bedroom suite, marahan siyang inakay ni Vito palabas ng silid hanggang sa balkonahin ng mansyon. Napangiti si Rina nang mapansin ang ayos ng lalaki. Nakatsinelas ng ito at nakatupi ang manggas ng polo. Kung may makakakita rito ngayon, mahihirapan sigurong paniwalaang ito rin ang lalaking kinatatakutan na napakaraming tao. Vito, ba't mo ho dinala dito? Gabi na. Humarap si Vito sa kanya. Unti-unting nawala ang ngiti sa labi nang mapansin ang seryosong ekspresyon nito. Bago pa siya nakapagtanong, lumuhod si Vito sa harap niya. Napasinghap siya. Mula sa bulsa nito inilabas ang isang maliit na velvet box.
Vito, Dapat nun ko pa ito ginawa. Napakarami nating pinagdaanan. Nasaktan kita. Nilayo ko ang mga anak natin at matagal kang naging malamig sa akin. Tapos pinili mo pa rin ako. binuksan nito ang kahon. Kumikinang. Ang isang simpleng diamond ring. Katarina Santos, ayoko maging boss Vito lang sa buhay mo. Gusto ko maging legal at totoong asawa mo. Will you marry me? Hindi niya napigilan ang pag-agos ng kanyang luha. Mabilis siyang tumango. Oo, Vito. Oo naman, pakakasalan kita. Marahan itong sinuot ang singsing sa kanyang daliri. Pagkatayo ni Vito, agad siyang niyakap nito. Pumikit siya at binaon ang mukha sa dibdib ng lalaki. Makalipas ang 3 buwan, ginanap ang kanilang kasal sa maliit na kapilya sa loob ng estate. Nang matapos ang reception at mahimbing nang natutulog ang mga bata at natitirang bisita, sinundan niya si Vito sa study room. Nilatag nito ang 6 na magkakahiwalay na folders sa ibabaw ng lamesa. Naupo siya sa tapat nito. Ano yung mga yan, Mr. Illustre? May trabaho agad pagkatapos ng kasal? Bahagyang ngumiti si Vito. These are the trust funds and inheritance for the sextuplets. Napatingin siya sa mga folder. Isa-isang binanggit ni Vito ang pangalan ng bawat anak. Inayos ko na ang pamana nila. Kay Marius ang financial assets at shipping line stocks. Kay Lander ang Tech and Cybersecurity Research Division. Kay Klein ang Automotive at Logistics Fleet. Kay Sally ang Real Estate Firm at Public Relations Division. Kay Ingrid ang Art Foundations, Historical Archives at Luxury Holdings. Huminto sandali si Vito bago tinapik ang huling folder. At kay Daniel, ang Security Infrastructure at Intelligence Branch. Kitang-kita niyang pinag-isipan ni Vito ang bawat desisyong yon. Ngunit may isang tanong na agad sumagis sa isip niya. Teka, paano yung underground network? Yung mismong posisyon mo bilang mafia boss? Bata pa sila, Rina. 6 na taong gulang pa lang. Ang gusto ko muna, lumaki silang normal. Makilala nila ang sarili nilang mga talento. Maging magkakapatid sila bago ang lahat. Malalaman lang nila ang tungkol sa totoong pamumuno sa Illustre Syndicate kapag nasa tamang edad na sila at kaya na nilang magpasya para sa sarili nila. For now, their only job is to be our children at ang trabaho natin ay maging magulang nila. 2 taon nang mabilis na lumipas. Sa edad na 8, kitang-kita na ni Rina kung paano unti-unting lumilitaw ang magkakaibang personalidad at talento ng 6 niyang anak. Kasunod niyon ang halos araw-araw na ingay sa loob ng mansyon. Kasalukuyan siya nakatayo sa ikalawang palapag ng foyer habang nakapamewang. Mula roon ay kitang-kita niya ang malawak na study room. Akin na yung pera, hindi naman totoo may parking fee eh. Sigaw ni Sally. Nasa rolls ko yan? Depensa ni Marius at mabilis na itinago ang perang nasingil nito sa mga kapatid. Sa kabilang bahagi naman ng silid, nagsisigawan sina Klein at Lander. Akin na yung remote. Ako ang nagre-program niyan. Manahimik ka? Ako nagkabit na makina kaya. Balik ni Klein sabay tulak sa kapatid. Hindi pa man siya nakakahakbang pababa ng hagdan. May isa ng batang tumayo mula sa sulok ng silid. Napunta agad ang tingin niya kay Daniel. Isinara nito ang librong binabasa. Lumapit lamang ito sa mesa ni Vito at kinuha ang mabigat na wooden gavel na nakapatong doon. Buong lakas na ibinagsak ni Daniel ang gavel sa gitna ng glass coffee table. Agad na nagkaroon ng malaking bitakang salamin. Kasabay niyon, ang biglang pananahimik ng buong silid. Napahinto sina Klein at Lander at mabilis na binitawan ni Sally at Ingrid ang buhok ng isa't isa. Marius, ibalik mo na ang pera ni Sally. Kapag nagnakaw ka ulit sa sarili mong kapatid, sisiguraduhin ko wala ka nang gagamiting kamay para humawak ng pera. Hindi napigilan ni Rina ang mapakunot ng noo. Masyadong mabigat ang mga salitang yun para sa isang 8 taong gulang. Inilabas ni Marius ang perang nasa bulsa nito at iniabot kina Sally at Ingrid. Pagkatapos ay humarap si Daniel, kina Klein at Lander. Klein, ayusin mo ang sirang mesa. Tumango si Klein. Lander, i-delete mo ang data na ginamit mo sa drone niya. Opo. Kapag nag-away pa kayo ulit sa harap ko, itatapon ko lahat ng gadgets niyo sa swimming pool.
Sabay na tumango ang dalawa. Hindi niya alam kung paano nagagawa ito ni Daniel. Ilang segundo pa lang ang lumipas. Ngunit ang mga batang halos magsuntukan kanina ay tahimik na nagliligpit ng kalat. Maging sina Sally at Ingrid ay wala nang imek. Huminga siya ng malalim. Hindi niya alam kung ang pagsunod ng 5 ay bunga ng respeto o dahil natatakot sila kay Daniel. May mga pagkakataong napapansin niyang masyadong matindi ang paraan ng anak sa pagsaway sa mga kapatid nito. At yun ang bagay na hindi niya gustong baliwalain. Naramdaman niyang may tumabi sa kanya. Oo, Daniel has the makings of a leader, pero natatakot din ako. Kailangan natin siyang gabayan. Sa kabila ng pangamba ni Rina, nagpa siya siyang wag itong pabayaan. Dahil Sabado ng hapon at walang pasok ang mga bata, nagpa siya siyang ibaba ang lahat sa bakuran ng mansyon para sa isang simpleng family bonding. Baka sakaling kahit isang hapon lang, makalimutan nila ang mga libro, gadgets, at lahat ng seryosong bagay na tila masyadong maaga nilang matutunan. Walang hahawak ng tablet, walang usapang pera at walang magbubukas ng libro. Anunsyo niya habang nakapamewang sa gitna ng damuhan. Magtatayo tayo ng tent at magbabarbecue tayo rito. Mama. Reklamo agad ni Mario habang pinapaypayan ang sarili gamit ang panyo. Mainit sa labas, saka may mawawala akong oras sa stock investment ko. Akin na nga yung panyo at maupo ka sa picnic mat. Nang makita ni Marius ang seryosong tingin niya, wala itong nagawa kundi sumunod. Habang abala si Vito sa pag-aayos ng ihawan, naghahanda naman siya ng mga inumin at pagkain. Sa kabilang bahagi ng bakuran, masayang naghahabulan sina Klein, Lander, Sally at Ingrid. Napalingon siya kay Daniel. Mag-isa ito nakaupo sa ilalim ng punong mangga. May hawak itong maliit na piraso ng kahoy habang pinagmamasdan ng mga kapatid. Napabuntong hininga siya. Tingnan mo si Daniel, parang nakabantay na naman. Hayaan mo muna siya. Ganyan talaga siya. Sagot ni Vito habang inaayos ang uling. Umaasa pa rin siyang darating ang araw na makakapaglaro si Daniel nang walang iniintinding iba. Ilang sandali pa, napalingon siya sa dulo ng bakuran. Nag-aagawan ng bola sina Klein at Lander malapit sa bakod. Kasabay niyon may mabilis na kilos na nakakuha ng kanyang pansin. Isang malaking aspin ang nakapasok sa bakuran. Nanlaki ang mga mata niya. Diretso ang takbo nito papunta kay Ingrid na walang kamalay-malay na naglalaro ng manika sa damuhan. Ingrid, ilag! Sigaw ni Sally. Ingrid! Patakbo na sana siyang susugod, ngunit alam niyang napakalayo nila. Bago pa man makarating ang aso, humarang bigla si Daniel sa harap ni Ingrid. Sa isang iglap, hinila nito ang kapatid sa likuran nito. Mabilis itong tinaas ang matulis na kahoy na hawak. Alis! Napalakas ang sigaw nito. Hindi niya alam kung ano ang nakita ng aso. Basta nakita niya, bigla itong huminto, pagkatapos ay mabilis na tumakbo palabas ng bakuran. Doon lang muling nakahinga si Rina. Agad siyang tumakbo papalapit sa kanila. Ingrid, una niyang niyakap ang nanginginig na bata bago lumuhod sa harap ni Daniel. Mahigpit niyang hinawakan na magkabilang balikat nito. Daniel, okay ka lang ba? Kinagat ka ba? Mabilis niyang sinuri ang mga braso, binti at mukha ng anak. Umiling si Daniel. Hindi po, Mama. Tuluyan ang nangilid ang luha sa mga mata niya. Mula sa gilid ng kanyang paningin, nakita niyang lumapit sina Klein, Lander, Marius at Sally. Mahigpit niyang niyakap si Daniel kasabay ni Ingrid. Salamat, Daniel. Salamat sa pagprotekta sa kapatid mo. Ilang sandali pa, naramdaman niyang yumakap pabalik si Daniel. Maaaring masyadong mabigat kung minsan ang paraan nito ng pagdidisiplina. Ngunit sa tuwing nasa panganib ang mga kapatid nito, wala itong pag-aalinlangan na ilagay ang sarili sa pagitan ng mga ito. At bilang ina, yun ang bagay na hindi niya hahayaang mawala habang tinuturuan niya itong maging mas mabuting tao. Mabilis na lumipas sa mga taon. Dumating na ang araw ng 18th birthday ng sextuplets. Nakatayo si Rina sa malaking boardroom sa ilalim ng mansyon, katabi ni Vito. Handa na ang lahat para sa opisyal na paglipat ng mga mana.
Hindi na nagulat si Rina nang matuklasan nilang mag-asawa na matagal na palang alam ng animan tungkol sa totoong negosyo at posisyon ni Vito bilang isang makapangyarihang mafia boss sa bansa. Dahil sa sarili nilang angking talino at mga kakayahan, pahiwalay man o sama-sama, matagal na nilang na-decode ang nakatagong operasyon ng Illustre Syndicate. Inilapag ni Vito ang formal na dokumento ng pamana at ang simbolong gintong selyo ng pamilya sa gitna ng mesa. Alam ko matagal niyo nang alam ang totoong kalakaran ng pamilya natin. Nakaseta ang mga trust fund at negosyong hahawakan ng bawat isa sa inyo. Pero isa na lang ang natitirang tanong. Sino sa inyo ang tatayo bilang kasunod na pinuno ng Illustre Syndicate? Tanong ni Vito. Napansin niya na halos sabay-sabay na napatingin ang 5 magkakapatid kay Daniel. Walang nagdududa sa kanila. Dahil mula pa ng mga bata pa ang mga ito, si Daniel na ang may pinakamatalim mag-isip at kakayahang mamuno sa gitna ng anumang gulo. It's obvious pa. Sabi ni Marius habang nakangisi. Daniel has the highest potential to lead us. Kahit ako, handa ako magpasakop sa kanya. Bahagyang tumango si Vito at inilapit ang gintong selyo sa harap ni Daniel. The position is yours, Daniel, if you want it. Tinitigan ni Daniel ang selyo sa mesa. Dahan-dahan itong umiling at tinulak ang selyo pabalik kay Vito. I'm rejecting the offer pa. Mahina nitong sagot. Nagkatinginan ng mga kapatid nito sa gulat. Napatingin naman siya sa anak na may pagtataka. Bakit, Daniel? You have the aura, the instinct, and the tactical mind for this. Tanong ni Vito. I know the risks of being the front face of a mafia syndicate pa. Kapag ikaw ang nasa tuktok, ikaw ang primary target ng lahat ng kalaban. You draw all the crosshairs to yourself. But more than that, being the leader means managing the public and the organizational face of the empire. And that's not where my heart is. Tumingin si Daniel sa mga kapatid nito bago muling humarap kay Vito. Mas gusto ko magtrabaho sa background as the shadow, the strategist, and the enforcer. I'd rather operate from the dark to protect this family. At alam ko kung sino talaga mas nababagay na tumayo sa harap natin. Itinuro ni Daniel si Sally, na bahagyang nanlaki ang mga mata. Sally has the charm, the diplomatic skills, and the sharp political mind to handle both the underground and the high society world. At kung sino man sa mga kalaban na magtatangkang gumalaw laban sa kanya o sa kahit kanino sa inyo, nasa likod na ako para tapusin sila bago pa man sila makalapit. Napangiti si Marius at tumango habang sina Klein at Lander naman ay pumalakpak. Napatingin si Vito sa kanya at pareho silang napangiti nang may pagmamalaki at napagtanto na maganda ang setup na ito. Kinuha ni Vito ang selyo at humarap sa 6 nilang anak. Then it's settled. A new era begins for the Illustre family. Pumalakpak si Rina, dahilan para maudlot ang anumang seryosong aura na natitira sa silid. O tama na yung Empire at Shadow na yan. Mga 18 years old na kayo, mga formal at mukhang milyonaryo pero ngayong gabi, walang magmamafia sa family natin at mag-iisip na negosyo. Family night natin. Ma, katatapos na ng handover meeting natin. Subok na apila ni Marius pero pinalo lang niya ang braso nito gamit ang isang nakatuping dokumento. Walang meeting, o ba rin nyo na yung mga suit at gown nyo, mag-t-shirt at shirts kayo, baba kayo sa lawn sa likod at mag-iihaw ulit tayo ng barbecue. Napailing na lang si Vito at bahagya siyang inakbayan. You heard your mother. Move. Sa malawak na bakuran sa likod ng mansyon, nakatayo si Rina habang pinapanood ng simpleng barbecue grill setup. Nakasuot lang si Vito ng simpleng pambahay na shirt at maingay na nakikipag-agawan ng sipit ng karne kay Klein na sinusubukang gamitin ng sarili nitong customized smoker tool ang inihaw. Klein, akin na yung sipit. Sunog na yung isaw mo. Pa, precision temperature control to. Mas masarap kapag medyo crispy. Katwiran ni Klein. Tinawanan nito ni Lander at Ingrid na nakaupo sa damuhan at nag-aagawan sa panibagong board game. Sa kabilang mesa naman, abala si Sally sa pagkuha ng mga candid na litrato sa kanila gamit ang phone nito. Habang si Marius ay nagrereklamo
dahil ito ang napag-atasang magbalat ng bawang at sibuyas. Bakit ako ang tagabalat? I'm supposed to manage the financial stocks. Maktol ni Marius habang nangingilid ang luha sa hapdi ng sibuyas. Kasi, nagnakaw ka ng 2 stick ng barbecue kanina bago mailuto. Hirit ni Daniel mula sa tabi nito habang tinutulungan siya nito sa pag-aayos ng mga plato. Pinagmamasdan niya ang pamilya. Naisip niya na sa kabila ng madilim na nakaraan, sa kabila ng peligro, ng underground market, sa kabila ng pambihirang talino ng kanyang mga anak, ay mga normal silang tao. Bahagyang napatigil si Rina nang maramdaman niyang may humihilas sa laylayan ng kanyang apron. Paglingon niya, nakita niya si Daniel na tahimik na nakatayo sa tabi nila ni Vito. Nakakagulat na hindi niya makita sa mukha nito ang karaniwang malamig at seryosong ekspresyong palagi nitong dala. Sa halip, bahagya pa itong namumula at iniiwas ang tingin na tila hindi mapakali sa paglalaro ng mga daliri nito. Daniel, baby, may kailangan ka? May masakit ba sa'yo? Ma, di na ako baby. 18 na ako. Reklamo ni Daniel habang nagkakamot sa bato. Sa paningin niya, kahit gaano pa ito katangkad o katapang, mananatili pa rin itong baby niya. Napansin niyang sumulyap muna si Daniel kay Vito bago inilabas ang cellphone mula sa bulsa. Pa. Ano yun, Daniel? Huminga ng malalim ang binata bago nagsalita. Wala tayong kumpletong picture, tayong 8. Yung hindi formal. Pwede ba tayong mag-roofie? Hindi niya inaasahang yun ang hihilingin ni Daniel. Sa dami ng pinagdaanan ng anak niya, sa dami ng pagkakataong mas pinili nitong manatili sa likod ng lahat para protektahan ang pamilya, ngayon lang niya ito nakitang nahihiyang humiling ng isang bagay na ganoon kasimple. Aba, syempre naman! Masiglang sabi niya, bago at hindi napigilang pisilin ang magkabilang pisngi nito. Aray ma, nakakahiya. Lalong lumawak ang ngiti niya na makitang pilit na umiiwas ang anak. Sally, Klein, Marius, Lander, Ingrid, halik kayo rito. Magpipicture daw tayo sabi ng Kuya Daniel ninyo. Malakas niyang tawag. Kailangan talagang sabihin na galing sa akin. Narinig na reklamo nito at halos itago ang muka sa kwelo ng suot nitong t-shirt. Hindi nagtagal ay nagsidating pa ang iba niyang mga anak. Wow! Historic moment! Ang misteryosong shadow ng Illustre family gusto pala mag-roofie? Natatawang sabi ni Sally. Hindi na lamang sumagot si Daniel. Tinaas nito ang cellphone habang nagsisiksikan ng lahat sa harap ng kamera. Nakita ni Rina kung paano sumingit si Marius habang hawak ang sibuyas at kutsilyo. Humawak naman si Klein sa balikat ni Vito kahit may bitbit pa itong barbecue stick. Pumwesto sina Lander at Ingrid sa pagitan nila mag-asawa habang si Sally ay agad na nag-pose sa unahan. Umangat ang mahabang braso ni Daniel upang magkasya sila lahat sa screen. Oh, umiti ka naman dyan, Daniel. Mukha ka may papapatay. Biro ni Klein. Tumahimik ka, Klein. Bago ko ilagay ito sibuyas sa mata mo. 1, 2, 3, smile! Sigaw ni Sally. Lumapit agad si Rina upang silipin ang kuha sa cellphone ni Daniel. Hindi niya napigilang mamasa ang kanyang mga mata. Hindi niya matandaan kailan niya huling nakitang ganun katotoo at kaluwag ang ngiti sa mukha ni Daniel. I-send mo yan sa group chat, Daniel, ah. Masayang sabi niya habang pinupunasan ng gilid ng mga mata. I-frame natin sa main hall. Tumango si Daniel habang nakatitig pa rin sa larawan. Opo pa. Ipapa-frame natin. Unti-unti siyang napapikit. Marami silang pinagdaanan bago dumating sa sandaling ito. Ngunit alam niyang sulit ang bawat sakit na naalampasan nila. Hindi ibig sabihin na gumawa ng mali ang isang tao. Masamang tao na agad siya. Yung iba, dala lang ng sakit, naloko, o sadyang maling mindset ang kinagisnan. Hindi nito binubura ang pananagutan nila sa ginawa nila. Pero, ipinapaalala nito na ang tamang paggabay lang ang kailangan para magbago ang isang tao. At dyan nagtatapos ang ating kwento ngayong araw. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta at pagsubaybay sa aming istorya. Hanggang sa muli po, paalam!